Magandang araw sa inyo, Sir Casper. Ang kwentong ito ay totoo kong karanasan at ng asawa ko na si Elisa. Itago niyo na lang ako sa pangalang Gonzalo. Nang mga panahong ito ay bisperas na ng bagong taon. Kaya naman abala kami ni Elisa sa paghahanda ng pagkain. Para kapag medianoche na, ay magsasalo-salo na kaming dalawa. May darating pa ng mga bisita. Ng mga panahong ito ay kami palang dalawa na magkasama sa iisang bubong. Paano ba naman kasi ay bago pa lamang kaming mag-asawa nito. Nag-uumpisa pa lang kaming bumuo ng anak. Kaya naman excited na kami ng mga panahong ito na magkaroon na ng supling. Samantala, dahil magkakaroon kami ng maraming bisita sa gabi, naisipan namin ni Elisa noong hapon na iyon na bumili ng ihaw-ihaw. Baka kasi matagalan kung kami pa ang magluluto nito. Ayaw kasi namin na paghihintayin pa ang mga bisita. Hanggat maaari, ang gusto namin ay nakaprepara na ang mga pagkain. Siya nga pala, bagong lipat pa lang kami sa lugar, kaya hindi namin alam kung saan ba ang may ihaw-ihaw. Hanggang sa napagpasya namin na maglakad-lakad upang maghanap. Total ay may natitira pa namang ilang oras bago dumating ang mga bisita. Pero nasuyod na namin ang mga lugar ay wala pa rin kaming matagpuan. Dahil dito, naisipan naming magtanong-tanong. Lumapit kami sa isang tindahan sa lugar na iyon. Hindi nga namin alam kung saan kami humugot ng kapal ng muka dahil kumatok pa kami sa pintuan. Hanggang sa merong lumabas roon na isang matandang babae. Iha, anong kailangan ninyo? Bigla namang napangiti si Elisa habang nagsasabing, Nang, saan po ba dito yung mga may nagtitindang ng ihaw-ihaw? Aba, ihaw ba ka mo? Dumiretso lang kayo at may matatagpuan kayong maliit na komunidad. Pero maraming bumibili ng kanyang paninda. Pero huwag kayong dadaan sa paanan ng bundok ha. Dahil may tindera roon na hindi pangkaraniwan. Napakunot na ako sa aming narinig. Bahagi akong nagtaka. Mawalang galang na po nang. Pero ano pong ibig ninyong sabihin na hindi pangkaraniwan? May problema po ba sa tinderang iyon? Napangiti sa akin ng seryoso ang matanda. Ang mga tingin na para bang nagbibigay ng babala. Hindi lang basta problema. Dahil mas marami pa sa isang suliranin. Mag-iingat kayo sa babaeng iyon. At kung maaari, huwag na lang kayong bumili ng inyong bibilhin. Ngayon na nagbibigay ako ng babala, sana na may sumunod na kayo. Nanginginig na wika nito na parabang merong kinakatakutan. At hindi nagtagal ay pinagsarahan na nga kami ng pintuan. Kaya naman, nagkatinginan kami ni Elisa ng sandaling iyon. Kapwa nagtataka sa inaasta ng matanda. Hindi ko mag-gets kung ano ba talaga ang ibig niyang sabihin. Bakit ganun na lang ang takot niya sa taong tinutukoy niyahan? Ani Elisa. Abay ewan ko ba doon Han? Pero malakas ang kutob ko na may tama sa ulong matandang iyon o baka nag-uulyanin na. Kaya tara na. Punta na lang tayo sa una niyang binanggit. Pagyayaya ko sa aking misis. Kaya naman nahikayat ko naman ang aking asawa. Subalit habang kami ay naglalakad, napupuna ko na may bahid ng takot ang kanyang itsura. Namumutla kasi ito at para bang hindi mapakali. Ako lang ba Han? Naniniwala ka ba sa sinasabi ng matandang iyon? Nako, ako nang nagsasabi na nag-uulyanin lang ang taong iyon.
Huwag mo na lang intindihin yon. Ako, kung ganyan ka, baka hindi na tayo makabili kahit na puto ka na. Makatapak pa tayo ng paputok niyan eh. Baka pareho pa tayong mapuputaw ng paa. Pagbibiro kong wika sa kanya. Maraming salamat sa pagpapagaan ng loob ko, Han. Pinilit ko namang wag nang maniwala sa kanyang sinabi. Pero wala akong magagawa dahil sa hindi malamang dahilan ay nakakaramdam talaga ako ng takot. Dahil sa inihayag niya, inakbayan ko na lamang siya at sinabing tinatakot lang kami. Porkit dayo lamang kami sa lugar. Mabuti na lamang ay medyo gumaan ang pagkaramdam ni Elisa. Samantala, nang medyo malayo-layo na kami kung saan may makipot na daanan at pinapalibutan ng mga puno at damuhan, ilang saglit lang ay meron kaming narinig na isang malakas na bagwis ng mga bakbak. Ang kasabay nito ay ang pagbabago ng aura ng paligid na para bang bumigat na nagiging sanhi ng aming pangingilabot. Lalo na't parang kaming dalawa lamang yata ang dumaraan sa lugar. Wala kaming nakikitang ibang tao. Malakas ang hangin roon, Sir Casper. Ang mga tuyong dahon sa paligid ay nagkalat sa paligid at ang ihip ng hangin ay kakaiba. Dahil dito ay biglang napayakap sa akin si Mrs. Han, huwag na lang kaya tayong tumuloy. Natatakot talaga ako eh. Kahit na nararamdaman ko ang nararamdaman niya, pilit kong isinaw sa walang bahala iyon. Ano yung kinakatakutan mo dito, Han? Yung katahimikan ba ng lugar? Mas ligtas nga dito sa probinsya kaysa sa syudad eh. Dito sa probinsya ay kukunti lang ang mga tao. Kaya maliit ang tsansang may masasamang tao. Samantalang sa Maynila, maraming tao. Kaya iba-ibang ugali. Tandaan mo na kung saan mas maraming tao ay mas malaki ang tsansang mapahamak tayo. Malaki ang crime rate sa lugar na maraming populasyon. Pagpapagaan ko sa loob ni Elisa. Ilang sandali rin siyang nakayakap sa akin ngunit kalaunan ay kumalas na rin siya. Tama ka doon, Han. Pero alalahanin mong dito sa probinsya ay liblib. May iilang lugar na hindi pa nadidiscover. Sa lugar na tahimik, doon naninirahan ang mga nilalang nagkakaiba. Yun siguro ang ibig sabihin ng matanda. Hindi siya baliw. Nagsasabi lang siya ng totoo. Dahil dito, mas lalo patuloy akong nagtaka sa kanyang inihayag. Ano ba yung kakaibang nilalang na siyang tinutukoy mo, Han? Ano ba yon? Ano? Seryoso siyang napatitig sa akin. Yung gantong pagkaramdam ay naranasan ko na noon pa. Noong bata pa ako at hindi ako nagkakamaling presensya iyon ng aswang. Dahil doon ay napatulala ako. Hindi ko alam kung dapat ko bang paniwalaan ang inihayag niya o hindi. At maya-maya pa nagkwento na siya patungkol roon. Ayon sa kanya, noong siya ay 8 taong gulang pa lamang, nagtungo sila sa probinsya para doon palipasin ang pagbubuntis ng kanyang ina. Pero hindi nila akalain na tuwing gabi ay bibisitahin ang ina ng aswang. Nakita nilang mag-anak ang nakakatakot na itsura nito. May pakpak, kulay itim ang balat at mukhang impakto. Sa kabutihang palad naman sa tulong ng manggagamot, binigyan ng proteksyon ang kanyang nanay. Magmula nito ay hindi na nga ginagambala ng elemento ang ina. Sir Casper, kabisado ko ang ugali ni Elisa. Bukod sa magkababata kami ay 5 taon na rin kaming nagsama-sama ng mga panahong iyon. Wala sa bukabularyo niya ang gumagawa-gawa ng kwento. Kaya naman, unti-unti na akong napapaniwala.
Ang akin lang naman, Sir Casper, natuloy lang kami roon dahil paborito nga ng mga magulang ko at mga kapatid at pinsan ang ihaw-ihaw. Sila ang mga magiging bisita namin. Iyon na rin kasi ang request ni na tatay at nanay. Siyempre, pinagbigyan ko na dahil minsan lang naman kaming magkita. Isa pa, baka kung kaming mag-asawa ang magluluto ay hindi nila magugustuhan. Kaya para sa akin ito, mas mabuting bumili na lang sa bihasaan na magluluto. Pero sa pagkakataon na iyon, napagdesisyonan ko na umuwi na lamang kami. Ako na lang ang magpapaliwanag sa mga bisita na hindi kami nakapag-ihaw. Marami naman kasi kaming handa. Naubos rin kasi ang oras namin sa pagluluto nito. Gaya ng spaghetti, macaroni salad, biko, fried chicken, menudo, inihaw na isda. At bumili rin kami ng maliit na lechon baboy. Charap. Nang naglalakad na kami pauwi, papadilim na rin ito. Nagulat kami nang may humarang na dalawang kakaibang hayop sa daan. Mukha silang mga kuneho, pero naiibang laki dahil mas malaki pa sila ng kaunti kaysa sa aso. May nakausling naglalaki ang mga pangil sa bibig at may nanlilisik na mga mata. Dahil dito, sa halip na pauwi ang direksyon namin, Sir Casper, napunta patuloy kami sa mas malayo. Magkahawak kamay kami habang tumatakbo. Si Elisa naman ay hindi naiwasang tumili dahil sa nervyos. Bukod sa dalawang humahabol sa amin ay nararamdaman na rin namin na may bumubuntot sa mahimpapawid. Hindi namin ito matignan-tignan. Gawa ng natataranta kami ng sobra. Pero sa gilid ng mga mata ko, naaaninag ko na parang tao iyon na may malalapad na pagpak. Subalit kalahati lamang ang katawan at parang ubod ng itim ang balat. Hindi ko alam kung nananaginip lang ba kami ng sandaling iyon. Pero nang madapa ako at ang pagulong-gulong, ramdam ko yung maliliit na bato na tumutusok sa aking balat. Kaya alam kong hindi yun isang panaginip, kung hindi, ito ay totoo. Talagang nangyayari sa realidad na minsan ay may maiengkwentro na aswang. Mabuti na lamang bago ako madapa ay nabitawan ko na si Elisa. Dahil kung hindi, ay baka nadamay siya sa paggulong-gulong ko. Sa awa ng Diyos, hindi naman ako nabalian ng buto. Kaya agad na akong nakatayo. Dito ko napagtanto na kaya ako nadulas at nadapa ay dahil paibaba ang daanang iyon. Mabuti na lamang kahit na maliliksing hayop na ang humahabol sa amin. Medyo natatakasan pa rin naming mag-asawa. Hindi nagtagal na kalapit na sa amin ang dalawang nilalang. Talagang na-corner na kami. Kitang-kita ko naman ang panginginig at ang pagluha ni Elisa nang dahil sa takot. Bigla na lamang kong napasapo sa aking noo. Tsaka ko na lamang naalala na mayroon nga pala ako mga trianggulo sa bulsa. Nabili ko ang puputok na iyon sa kabilang lugar noong bago pa lamang magpasko. At kaya ito nasa labas ng bulsa ko ay para ready na sa pagsalubong ng bagong taon. Yung suot ko pa naman noon ay cargo short, kaya maraming butas at nagkasya ang mga trianggulo. Dumukot ako ng dalawa. May dala akong lighter kaya sinindihan ko ang puputok at inihagis sa dalawa. Ewan ko ba kung bakit. Nakatunganga lamang ang mga ito nang maihagis ko ang puputok. Para silang nanghihina sa usok na nagmumula sa metsa. Bagya lamang silang lumalayo at nang pumatok, dali-dali nang nagsipulasan. Para silang mga hayop na sobrang nabulabog at dahil tahimik ang lugar ay talagang malakas ang pagputok ng trianggulo. Sulit na sulit. Kitang-kita ko pa nga na napatakip ng tenga si Elisa.
Hindi niya siguro malaman kung saan ba matatakot, kung sa aswang ba o sa paputok. Tara na, Han. Umalis na tayo sa lugar na ito bago pa sila bumalik. Uwika ko sa kanya. Dali-dali ko siyang hinawakan sa kamay. Diyos ko, hindi ko alam na mayroon palang ganito rito. Tsaka ko lang napagtanto na paanan nga pala ito ng bundok. Ito yung lugar kung saan pinagbabawalan niya tayong pumunta. Kung nalaman lang natin kaagad yung tinutukoy ng matanda, dapat sana'y hindi tayo nakarating dito. Tugon na Elesa. Ramdam ko pa rin sa oras na iyon ang panginginig ng kanyang kamay. Kaya nga, Han, sinisisi ko kung bakit tayo naririto. Dapat sana'y nagluto na lang tayo ng ihaw-ihaw kahit umabot pa ng gabi. Biglang tumugon si Elesa. Tama na iyan, Han. Hindi ito ang oras para magsisihan tayo. Kailangan na nating makalabas dito pero hindi sa lugar na nadadaanan na natin. Baka kasi naroroon sila at nag-aabang sa atin. Sige, Han. At kung sakali mang may humarang ulit sa atin, papaputukan ko ulit sila ng labintador. Ramdam ko na nanghihina sila sa paputok. Tugon ko sa kanya. Bago namin nilisan ang aming kinapupwestuhan, nilingon ko pa ang aming likuran. Nasilayan ko na nasa paanan na nga kami ng bundok dahil pa itaas ang lugar at pasukal ng pasukal kung aakyatin ito. Samantala, naghanap nga kami ni Elesa ng ibang daanan upang hindi namin ulit makaengkwentro ang dalawang nilalang. Tumagal pa yata ng ilang minuto sa paghahanap bago kami nakatagpo ng isang daanan na mas makipot pa kaysa sa kaninang binaybay namin. Walang pag-aalinlangan na pinasok namin iyon sa pag-asang doon ang magiging shortcut pa uwi sa aming lugar. Sir Caspar, sa magkabilang gilid namin, puro puno ng mahogani ang makikita. Sa loob ng kakahuyan naman ay may mga sapa na parang ilog dahil sa talagang magkakakonektado ito. Mas lalong tahimik sa parting iyon dahil huni ng kuliglig lamang ang maririnig. Pag-iyak ng mga palaka at pag-agos ng tubig. Sa ilang sandali pa naming paglalakad ay meron kaming natagpuan na isang maliit na komunidad. Napadpad pala kami sa isang talipapa kung saan may mga taong bumibili. Kaya naman tuwang-tuwa kami. Bagamat hindi ito yung shortcut pauwi sa amin. May mapagtatanungan naman kami kung saan ang palabas sa lugar. Sir Caspar, dahil normal lamang ang mga kinikilos ng tao roon, talagang iisipin mo na normal lang talaga sila. Isang tipikal na eksena na matatagpuan sa palengke bagamat mayroong pangilan-ngilang mga tao na napapasulyap sa amin. Sa sandaling iyon ay hindi ko pa napag-iisipan ng masama ang mga tao roon. Maya-maya pa ay bigla akong kinalabit na Elesa at mayroon siyang itinuro sa di kalayuan. Han, iyon na ang ihaw-ihaw. Doon na tayo bumili. Siguro ito na nga ang lugar na tinutukoy ng matanda na ligtas puntahan. Napatango naman ako sa kanyang inihayag sapagkat nakita ko na kompleto ang tinitinda roon. Nariyan ang hotdog, isaw, dugo, adidas, litid, ulo ng manok at barbecue. Bigla nga akong natakam kahit na hindi naman talaga ako mahilig rito. Noon lang ako nagkaganon. Dahil dito, nilapitan na namin ang ali at nagpaihaw ng isaw at barbecue. Napangiti naman ng matamis ang ginang at natanong pa kami kung dayo raw ba kami sapagkat parang hindi raw pamilyar ang mga mukha namin. Kaya naman sinabi namin na oo. Maya-maya pa wala sa loob na nagtanong ako sa ali. Manang, naniniwala po ba kayo sa mga aswang? Saglit na natigilan sa pagpapaypay ang ali at seryosong napatitig sa akin.
Bakit? Napadpad ba kayo kanina sa paanan ng bundok? May humaharang ba sa inyo roon? Nako, huwag na kayong dadaan roon. At tungkol naman sa tanong mo, oo, naniniwala ako. Naniniwala sa mga aswang. Dito na ako lumagay sa lugar na ito. Halos gabi-gabi ring may dumadayong aswang rito. Ganun po ba? Naranasan nga po talaga namin iyon kanina. Ang buong kakalangan namin ay katapusan na namin. Mabuti na lang ay may dala akong paputok at ito ang nagiging panakot sa kanila. Nang marinig ito ng alay, Sir Caspar, hindi ko maintindihan kung bakit ito napalunok ng laway. Para bang kinakabahan ito at kasabay nito ay ang isa-isang paglingon sa amin ng mga tao roon. Saksi kaming mag-asawa, Sir Caspar, na nanlilisik ang mga mata nito. Ang mga malalalim na titig nito sa amin ay para bang lalamunin kami ng buhay. Hindi nagdagal, naluto na rin ang aming pinapaihaw. Kaya kinuha ko na mula sa ali ang mga binili namin at saka ako nagbayad. Nang makatalikod na kami sa manang, narinig namin na nagsalita ito habang nagsasabing, "Kainin ninyo ang ihaw ha. Maliit lang naman ang baryo namin at kahit kailan ay welcome na welcome kayo." Nang matapos siyang sabihin iyon ay nangilabot ako kung paano ito tumawa. Mga kaswang, may masamang kutob na ako nito. Sa mga kilos ng ali at mga tao roon ay haltang halata na. Kaya naman pinahawak ko kay Elesa ang mga ilaw. At dali-dali kong inilabas ang 3 labintador. Sinindihan ko ang mga ito sa mabilis na paraan at hinihagi sa lupa. Bumilang lamang siguro ng 5 segundo bago ang mga ito na nagputukan. Ang triangulo na iyon ay kargado ng napakaraming pulbura. Pinasadya ko kasi ito sa isang kakilala na gumawa at nagbebenta dito. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit dumadagongdong ang paligid kapag pumutok ang triangulo. Nasaksihan namin, Sir Caspar, na nagpulasa ng mga tao habang hawak-hawak ang mga tenga. Bagya ring pumangit ang kanilang itsura na parang hindi mga tao. Hindi ko napagtanto na nanghihina sila ng sobra kapag nakakalangap ng usok at labi silang nabibingi sa pagputok nito. Marahil kaya sila nanghihina ay dahil sa usok at saka sa pagkabingi. Alam naman natin na ang mga ganitong uri ay takot sa usok at sa sobrang talas ng kanilang pandinig. Madaling mairita ang kanilang mga tinga. Samantala, sinamantala na naming mag-asawa na tumakas habang nanghina pa sila. Alam ko kasi na kapag ganap ng madilim ay sobrang lakas na ng kanilang kapangyarihan. Baka kapag nangyari yun ay wala na kaming pag-asa na makaligtas pa. Sa kabatang palad naman ay tinulungan kami ng Panginoon na mahanap agad ang daanan na pauwi sa amin. Pero hindi kami huminto sa pagtakbo at pagkasinusundan kami ng mga elemento. Tumigil na lang kami sa pagtakbo nang makarating na kami sa tahanan. 7:30 na ito ng gabi, Sir Caspar. Nagtaka pa nga si Elesa kung bakit dala-dala raw namin ang mga hilaw. Gayong alam na raw namin ang pagkatao ng tendera. Sinabi ko naman sa kanya na bukas ay may gagawin ako ron. Itatago ko na lamang ito sa hindi makikita ng mga bisita. Agad namang naunawaan ni Elesa ang aking inihayag. Mga kaswang, nung pumatak ng 8:00 ay tsaka na nagdatingan ang mga bisita. Hindi ko nga malaman sa aking nanay at tatay na kung bakit pati ang buong angka namin ay sinama. Pero ayos lang iyon. Dahil sa dami ng handa namin ay alam kong hindi sila makukulangan. Nang maganap si tatay ng ihaw, sinabi ko na lang na hindi gawa dahil marami kaming niluto. Mabuti na lamang ay naiintindihan nila iyon. Samantala,
Hindi ko ipinakain sa kanila ang binili namin dahil nga galing iyon sa demonyo. Mahirap na. Baka kargado pa ng lawi at mahawaan pa sila. Tinago ko na lamang iyon para kinabukasan ay akin itong maeksperimentuhan. Masaya naman ang mga bisita. Nagbibidyo okay pa nga sila at ang ilan ay nag-iinuman. Nang sumapit na ang alas 12 ng hating gabi ng bagong taon, ay tsaka na ako nagpaputok ng marami. Inubos ko ng lahat ng labintador at pagkuhay, nagsalo-salo pa kami. Nang lumiwanag na ay tsaka na nagpaalam sa amin ang mga bisita. Kaya ito na ang naging pagkakataon ko upang mapatakan ng kalamansi ang mga ihaw. Natutunan ko iyon sa aking umaong lola base sa kanyang mga kwento noon. Ngayong naniniwala na ako sa mga ganito ay gagawin ko nga ito. Nang mahiwa ko sa dalawa ang mga kalamansi, tsaka ko isa-isang pinantakan ang mga ito. Nawindang ako sa aking nasilayan dahil ang lahat ng iyon ay nagiging mga mata, mga daliri at tenga. Dito ko napatunayan na aswang nga ang ale. Ibig sabihin nito na pangdagdag namin sa kukontin nilang populasyon ay iyon nga, yung panghahawa. Gusto niya kaming hawaan sa pamamagitan ng kanyang paninda. Hindi ko na ito ipinakita sa aking asawa at agad ko nang inilibing sa lupa. Ang tanong ko tuloy sa isip ko, sino kaya yung tinutukoy ng matanda na lehitimo na nagtitinda ng totoong ihaw? Mabuti na lang, Sir Casper, hindi kami sinundan ng mga aswang. Hindi na rin namin pinuntahan kahit kailan ang lugar. Wala na kaming balak na gawin iyon, samantala naging payapa pa rin naman ang buhay namin kahit ngayon na wala ng aming anak. Hanggang dito na lang po ang kwento at lubos na nagpapasalamat. Gonzalo ng Philippines. Alright. Magandang araw sa inyo, Sir Casper. Ako po si Boyet. Itago niyo na lang ako sa pangalang Boyet. Ang kwentong ito ay karanasan ito ng kaibigan ng aking mama. Na itago na lang natin sa pangalang Yuri. Half Japanese kasi ito. At dahil karanasan rin ito ng aking ina, ay itago na lang natin siya sa pangalang Mama Rebeth. Sa isang probinsya na hindi ko na lamang babanggitin ito nangyari. Na mga panahong ito ay nasa 10 taong gulang na si Yuri. Hiwalay na ang kanyang mga magulang. Pero hindi naman siya pinabayaan ng kanyang tatay na hapon. Kada buwan ay nagpapadala ito ng malaking halaga sa mag-ina. At dahil magaling namang humawak ng pera si Aling Flora, ang ina ni Yuri, napagkakasya naman niya ang pera sa loob ng 1 buwan. Sa katunayan niyan ay sobra-sobra naman ang pinapadala ng hapon, kaya sagana sila sa buhay. Hindi naman sila kasal ni Aling Flora at kaya sila nagkahiwalay. Nalaman ng babae na may pamilya at asawa ang hapon na ito. Siya na mismo ang nakipaghiwalay dito para hindi na makagulo sa pamilya nito. Talagang nakonsyensya ang dayuhan sa nagawa. Ang sabi pa nga nito, wag na raw magtrabaho pa si Aling Flora at siya na lamang ang magtutusto sa mag-ina. Sa una ay hindi pumayag si Aling Flora dahil ayaw niyang umasa sa lalaki. Pero nang mapagtanto niya na wala nga palang magbabantay sa anak, tinanggap niya ang offer ng hapon, kahit labag sa kanyang kalooban. Ulila na kasi sa mga magulang si Aling Flora noon, kaya wala siyang mapag-iiwanan kay Yuri. Kaya nga kahit na umabot na sa 10 taong gulang si Yuri noon, hindi na nagtrabaho pa ang kanyang ina. Ayon sa kanya ay upang masubaybayan nito ang kanyang paglaki.
Sir Casper, simula nang magkaisip si Yuri, may napapansin na siyang kakaiba sa kanyang ina. Iyon ay nagkumpisa noong mag-10 taong gulang nga siya. 8:00 sila ng gabi natutulog na mag-ina. Ito ay nangyayari kapag tapos ng makinig ng radyo ang ina. Agad namang nakakatulog si Yuri. Kaso nga lang, mga 1 oras lamang siguro ay bigla na lamang siyang naaalimpungatan. Paano ba naman kasi? Naririnig niya na parang may binubulong ang ina. Hindi na niya ito katabi kapag nagigising siya. At madalas ay nasa sulok ito at may binabasa na isang libreta. Tingin niya ay naglalaman ito ng mga dasal. At ang lubos na ipinagtataka niya, Sir Casper, ginagawa iyon ni Aling Flora habang nakahubad. Wala ni isang saplot. At pagkatapos ng manalangin daw, ay nagpapahid ito ng langis sa buo niyang katawan. At sa tuwing nahuli siyang nakatingin ay tumatabi ito bigla sa kanya. Kapag tinatanong niya naman kung bakit ito ginagawa ng ina, ang dahilan nito ay naiinitan lamang. At kapag nakakabalik na siya sa pagtulog at kung maaalimpungatan ulit sa pagpatak ng hating gabi, wala na ang kanyang ina sa tabi. At ang nagbibigay pa ng katanungan sa kanyang isip noon ay bakit bukas palagi ang bintana. Sa kumot naman ng ina ay may nasisilayan siyang likido. Basa ito at kapag nalalanghap niya ay napakabaho. Parang laway ng isang hayop na kumakain ng karne. At dahil nasa murang edad pa lamang si Yuri noon, hindi niya gaanong binibigyang pansin ang mga ganoong pangyari. Hindi niya ito binibigyang kahulugan. Samantala, sa kabilang dako, sa tahanan naman nila mama, nasa bandang hapon na nito ay kakauwi pa lamang ni Mama Ribet galing sa eskwelahan at kakatapos pa lang niya magbihis nang biglang tinawag siya ni Lola. Ayon rito ay hinahanap raw siya ni Yuri. Alam naman ni Mama ang sadya nito kaya agad siyang nagpakita. "O Yuri, gusto mo raw akong papuntahan sa bahay ninyo? Ano? Teka, baka may assignment ka pa na hindi nagagawa. Naku, baka pagalitan ka ni mamang mo." Nakangiting pagbati niya rito. Kahit matalik na magkaibigan sila ay magkaiba ang pinapasukan nilang eskwelahan. Dahil suportado si Yuri ng galante niyang ama, sa private school ito nag-aaral. Samantalang si Mama naman ay sa pampublikong paaralan. "Wala kaming taktang aralin ngayon. Gusto lang naman kitang imbitahan na sa amin ka na lang magpalipas ng gabi. May pupuntahan raw kasi si Mamang kaya ako lang ang maiiwang mag-isa sa bahay mamaya. Sana payagan ka ni Tita. Ngayon lang naman ulit ito." Nang narinig ito ni Lola at dahil kaibigan rin naman nito si Aling Flora, ay pinayagan nga siya. Kaya naman tuwang-tuwa si Mama ng mga panahong iyon dahil alam niyang magkakaraoke na naman uli sila ng kaibigan. Malaki rin kasi ang pagkakahilig niya sa pag-awit. Habang naglalakad sila patungo sa tahanan, biglang may tinanong si Yuri kay Mama. Rebet, kapag naiinitan ba ang nanay mo, naghahubad siya ng saplot sa katawan? Yung wala talagang ititira? Tsaka nagpapahid ba ng langis? Kasi si Mama, ganun si Mama eh. Wika ng kaibigan niya. Nakapagtataka naman kung ginagawa iyon ng mamang mo. Ang pagkakaalam ko, mainit sa katawan ang langis. Tsaka si nanay kapag naiinita nagsusuot lang ng komportabling damit tsaka nagpapaypay. Maging ako nga ay nagtataka sa kinikilos niya. Matagal ko nang napapansin iyon. May pagkakataon pa nga minsan na naiinitan pa rin daw siya kahit na umuulan naman at malamig ang panahon. Wika ni Yuri. May naging opinyon naman si Mama Ribet
Baka naman nakasanayan na niya iyon bago matulog. Tsaka lahat naman ng tao may iba't ibang habit, hindi ba? Gusto pa sana ni Yuri na sabihin kay mama na yung nanay niya, bukod sa may kakatuwang mga ginagawa, lumalabas rin ito sa kailaliman ng gabi. Hindi niya nga alam kung may saplot ba ito sa tuwing lumalabas. Pero dahil sa mas naghahari ang excitement niya sa pagiging banding nila ni mama, hindi na lamang niya binanggit yon. At sa halip ay napag-usapan nila kung ano ang una nilang gagawin. Kung kumain ba muna sila o manood ng telebisyon o magkakaraoke. At dahil pareho silang nagugutom sa oras na iyon, napagkasunduan nilang kumain muna. Tamang-tama naman dahil maraming pagkain sa frigidaire. Kumpleto rin kasi sa mga appliances si Yuri nang dahil sa galanti niyang ama. Oo, siya na may galanting ama. Kaya inggit na inggit daw si mama sa estado ng buhay ng kanyang kaibigan. Tingin pa nga niya lahat ng biyaya ng Diyos ay nandun na kay Yuri. Yun ay walang iba kundi ang kasaganaan at pati na rin ang pisikal na itsura nito. Dahil kalahating Haponesa ang kaibigan, malaporsila na ang kutis nito. Magagandang hugis ng medyo singkit na mga mata. Matangos at may maamong mukha. Hindi niya maiwasan na maikumpara ang sarili sa kaibigan. At dahil hindi pa siya nag-glow up nito ay morena ang kutis niya. Ngunit cute rin naman siya. Samantala, nang matapos na silang kumain, nanood muna sila ng television. Hanggang sa nagkaraoke nga sila. At pagkuhay naisipan na nilang matulog. Pero bigla na lamang nagising si mama sa mahimbing na pagkakatulog. Paano ba naman kasi? May naririnig siyang humahango sa labasan. Magkatabi sila ni Yori ngunit ang ipinagtataka niya, hindi man lang nagigising ang kaibigan sa munting ingay na iyon. Medyo napangiti siya nang maalalang nagpuyat nga pala sila. Mga bandang 11:00 na sila natulog. Pero nawala ang ngiti ni mama nang meron siyang narinig na dumaan sa tapat ng bintana. Para itong umaatungal. Hindi niya alam kung anong klaseng nilalang iyon. Kaya bumangon siya at naisipan na tignan iyon. At dahil nasa pangalawang palapag sila, napagpasyahan niya na bumaba ng ground floor. Sisilipin niya lamang mula roon kung saan ang gagaling ang ingay. Agad namang makikita ang nasa labasan sa unang palapag dahil ang pintuan roon ay tradisyonal na pintuan ng mga Hapon na tinatawag na suji. Ito yung klase ng pintuan na sliding door. Pero sa halip na papel ang screen ay yari sa salamin. Samantalang ang pasimano ay gawa sa bakal. Kaya kung titignan ay parang malaking bintana yung pintuan. Pinagawa kasi ito ng ama ni Yori noong nagsasama pa sila ni Aling Flora. Kaya ganun ang arkitektura ng bahay. Samantala, nang nasa first floor na si mama at katapat niya ang suji door, nagulat siya nang may mamataan na dumaan ng mabilis sa tapat nito. Dahil nga gawa sa salamin ng screen ay kitang-kita niya yung nasa labas. Bagamat medyo may kadiliman kaya di gaanong naaninag ni mama kung ano iyon. Pero hindi siya nagkakamali na malatao ang itsura nito. Ngunit nangingintab ang katawan at may nakakatakot na figura. Kahit na nanginginig ang binti ni mama ng mga sandaling yun dahil sa takot, pinilit niyang umakyat sa hagdanan para bumalik sa kwarto. Hindi niya alam kung anong klaseng nilalang iyon. At mabuti na lamang ay nakalak ang pintuan. Dahil kung hindi ay baka napasok na sila ng elemento. Nadatnan niya ngang gising na si Yori nang makabalik na siya sa silid. Rebet, nagbawas ka ba? Ang tanong ng batang babae. Ako? Tumae? Hindi, may tinignan lang kasi ako sa ibaba. Tugon niya rito.
Ganun ba? Nagising kasi ako nang makarinig ako ng tunog na parang nagbabawas. Akala ko ikaw yun. Pero ano kaya iyon? Bagyang natawa si Mama kaya medyo nakalimutan niya ang takot. Alam niya iyong tinutukoy nito. Yung mga pag-aangil ng nilalang na naririnig ni Yore. Promise Yore, hindi talaga ako yun. Baka iba lang yung narinig mo. Pahayag ni Mama habang nakataas ang kaliwang kamay na para bang nagpapanatang makabayan. Nang marinig iyon ng batang babae, biglang nag-iba ang timpla ng mukha nito. Parang namumutla ito sa takot at maya-maya ay nakiusap ito sa kanya. Natabihan na siya. Iyon naman ang bagay na ginawa ni Mama Ribet. At maya-maya pa'y may ibinulong ang kaibigan. Ayon dito, matagal niya na raw na naririnig yon. Magbuhat pa nga siya ay magkaisip. Nangyayari raw ito, Sir Caspar, sa tuwing wala na sa tabi ang kanyang ina. At dahil hindi naman alam ni Mama kung anong klaseng elemento iyon, hindi pa rin siya nagdududa kay Aling Flora. Nararamdaman ni Mama ang takot na bumabalot sa kaibigan, kaya niyakap niya ito ng mahigpit. Mabuti na lamang sa mga oras na iyon na hindi nila naririnig ang mga kakatuwang ungol. Kaya naman sa bandang huli, dinalaw na rin sila ng antok hanggang sa makatulog na. Kinabukasan, dumating na si Aling Flora. Inayos na ni Mama Ribet ang mga gamit niya. Mga bandang 8:00 siya nagising. At sa araw na iyon ay wala silang pasok dahil Sabado. Maraming salamat sa pagsama kay Yore Ribet. Ay siya nga pala, bago ka umuwi, mag-almusal ka muna sa kusina. Maraming pagkain sa frigider. Wika ni Aling Flora. Walang anuman po iyon. Thank you rin po. At siya nga po pala, pwede bang magtanong? Saan po kayo pumunta, tita? Wika ni Mama. Hindi naman agad nakasagot ang ginang. Mga ilang sandali rin itong natahimik at nakatitig lamang sa kanya. Sa probinsya ng lola ko. Doon ako nagpunta. Nabalitaan ko kasi sa mga pinsan ko na nanghihina na siya at may karamdaman, kaya sumaglit muna ako doon. Ikaw talaga masyadong osesera. Pabirong tugon sa kanya. Bigla namang sumabat si Yore. Nito. Ngayon lang raw nalaman na may lola pa pala siya at kung bakit noon lang sinabi ang tungkol roon. Ang paliwanag naman ni Aling Flora, hindi niya kasi akalain na hahanapin pa ito ng bata. At pinagbawalan niya ang anak na magtungo roon sapagkat may nakakahawang karamdaman na raw ang matanda. Meron na raw kasi itong leprosy. At dahil alam ni Yore ang sakit na iyon, biglang nagbago ang hangarin na makita ang lola. Lalo na't meron pala itong nakakadiring sakit. Samantala, si Mama Ribet nga ay dumiretso na sa kusina. Agad niyang binuksan ang frigider para kumuha ng pagkain. Nang biglang halos masiraan siya ng bait sa kanyang nabungaran sa loob ng refrigerator. Kaya agad niya iyong isinara. Paano ba naman kasi? Mayroon siyang nakitang sariwang laman roon. Hindi lang basta laman kundi utak. Medyo may kalakihan pa nga iyon kaya nakakasiguro siya na hindi iyon sa hayop. Hanggang ngayon nga, Sir Caspar, sariwang-sariwa pa rin sa alaala niya ang bawat detalye ng lamang loob na iyon. At sa tuwing sumasagi nga sa isipan niya ay hindi niya mapigilan ang maduwal. Samantala, ng mga oras na iyon ay sumunod pala sa kanya si Yore. Nagtataka pa nga ito kung bakit nakatayo lamang sa tapat ng refrigerator at hindi pa binuksan. Kakaiba ka rin, Ribet.
Sa lahat ng nagugutom, ikaw lang yung kailangan pang tumunganga. Teka, ako na nga ang magbubukas ng ref para sabay na tayong kumain. Nang aktong bubuksan na ito ni Yore, agad nang sumigaw si Mama ng wag. Ngunit huli na dahil nabuksan na ng tuluyan ng batang babae. Dito siya medyo nahimasmasan nang masilayan na hindi na utak ang nakalagay roon, kundi queso de bola na. Malapit na kasing magpasko kaya meron na nito. Sa isip-isip niya, baka dala ito ni Flora. Kahapon kasi ay wala ito roon. Grabe ka naman makasigaw. Bakit, anong nangyari sa'yo? Nagtatakang tanong ni Yore. Wala naman. Nagulat kasi ako. Akala ko mayroong butiki sa hawakan. Paliwanag niya rito. Ikaw talaga masyado kang magugulatin. Tara na, mag-almusal na tayo. Mayroong tinapay at peanut butter. Mayroon ring strawberry jam kung ayaw mo ng peanut butter. Wag lang yung queso de bola. Ang sabi ni Mama sa Pasko na lang raw kainin iyon. Habang kumakain sila, Sir Caspar, nagtatanong ang isipan ni Mama sa oras na iyon. Kitang-kita niya talaga na sariwang utak iyon at hindi queso de bola. Kaya papaanong nangyari iyon? Sir Caspar, nang matapos kumain ay nagpaalam na si Mama sa mag-ina. Ipinag-ingat naman siya ni Aling Flora. At habang naglalakad na siya palayo ng tahanan, naisip niya na lumingon sa kinaroroonan nila Yore. Pero gayon na lang ang pagkasindak niya nang mamataan na iba na ang itsura ni Aling Flora habang katabi ito ni Yore. Mukha na itong impakta na sabog ang buhok at may matatalas ng ngipin. Hindi siya nagpalata na natatakot siya. Ngunit mas binilisan niya ang paglalakad para makauwi na sa kanila. Samantala, nang nasa tahanan na siya, natanong niya kay Lolo kung ano yung klase ng tao na may kakayahang magbago ng itsura bilang isang nakakatakot na nilalang. Oh, iyon ba anak? Aswang ang tawag doon. Sila ay mga tao rin naman na gaya natin. Pero may kaalaman sila sa paggamit ng itim na mahika sa pagbabagong anyo. Sa pagsapit ng dilim, hindi lang napakapangit na itsura ang kaya nilang baguhin sa kanilang anyo, kundi kaya rin nilang maging iba't ibang hayop. Litanya ng kanyang ama. Ganun po pala yun, Tay. Aswang pala ang tawag roon. Pero ano namang uri yung nagbabago ang pagkatao kahit na umagang umaga pa? Medyo napaisip si Lolo sa kanyang naging tanong. Sa palagay ko, gabunan ang tawag roon. Hindi lang pangkaraniwang tao yung kaya nilang patayin, kundi yung mga ordinaryong aswang lamang. Mas malakas ang karunungan ng ganitong uri, kaya may kakayahang magpalit kahit na maliwanag pa. Mas magaling rin sila sa panlilinlang at pagbabalat kayo. Dahil sa paliwanag ni Lolo, dito na niya naunawaan ang tungkol kay Aling Flora. Samantala, isang gabi, muli na namang naalimpungatan si Yore nang marinig na nag-uusal na naman ng dasal ang ina niya. Alam niya na ang ginagawa nito kapag naririnig yon. Kaya tahimik na lamang siyang nagmasid kay Aling Flora. Kunwari ay tulog pa rin siya ngunit palihim niyang pinagmamasdan ang ina. At gaya nga ng dati, matapos nitong bumulong ng panalangin, ay nagpunas ito ng langis sa buong katawan. At dahil sa akala nito ay natutulog lamang siya, hindi na ito tumabi sa kanya. Salip ay nananatili lamang ito sa kanyang pwesto. Sir Caspar, pagkatapos magpahid daw ng langis si Aling Flora, kitang-kita ni Yore na nag-iiba ang kulay ng balat nito. Parang nagiging itim. Kumulubot rin ang mukha at bahagyang umumbok ang bibig.
Nagkaroon rin ito ng matatalas ng ngipin. Pigil ang pag-aangil nito at marahil ay natatakot na siya ay magising. Pagkuhay dahan-dahan itong gumagapang papalapit sa kanya. Nanginginig na nito sa takot si Yuri. Pero pinipigilan niya lamang at ayaw niyang mabuking na siya ay gising na. Hindi nagtagal, dahan-dahan itong lumapit sa bintana at tumalon palabas ng tahanan. Ilang saglit pa ay may narinig si Yuri ng pag-angil ng mga aso at pati na rin ng nilalang na iyon. Kaya naman kahit na halos mabaliw na sa takot ang batang babae, sinilip pa rin niya iyon sa bintana. At laking gulat niya nang mamataan na pinapalibutan ng 3 malalaking asong itim ang kanyang ina. Nakikipag-away ito sa mga kampo ng dilim. Sa sobrang takot naman ni Yuri, hindi na niya pinapanood pa ang eksenang iyon. Bumalik na lamang siya sa pagkakahiga at sabay talokbong ng kumot. Napagpasyahan niya na bukas na lamang kukumprontahin ang ina, kahit na nasa isindak siya rito. Hanggang sa nangyari nga ang pagkakataon na iyon, hayagan niyang sinabi sa ina na napagmasdan niya ang naganap noong gabi. Sinabi pa niya na halimaw ang sariling ina. Inamin naman ito ni Aling Flora. Ang paliwanag nito, hindi raw siya masamang aswang. Ang pagbabago nito ng katauhan tuwing kalaliman ng gabi, hindi para mambiktima ng tao, kundi para protektahan siya laban sa mga kalaban na aswang. Lapitin kasi ng ganitong uri ang anak, kukunin raw siya ng mga ito para gawing ganong uri. Huwag raw mag-alala si Yuri dahil si Aling Flora na lamang raw ang huling lahi ng gabunan sa kanilang pamilya. Kaya hindi raw siya magiging katulad nito. Nagulat naman si Yuri sa natuklasan. Hindi niya lubos akalain na totoo pala ang mga ganito. Pero sa bandang huli naman ay natanggap ni Yuri ang ina. Napagtanto niya ang kabutihan nito sa kabila ng lahat. Naikwento niya rin ito kay Mama noong muli silang nagkita. Hindi naman nabigla si Mama dahil alam na niya ito. Samantala, ipinagtapat naman ni Aling Flora kay Mama na yung nakita niyang utak ay hindi iyon sa tao, kundi sa baka. Dahil binili niya iyon sa isang matadero na kanyang kakilala. Nilinaw nito kay Mama na hindi siya dumadali ng tao. Samantala, magpasa hanggang ngayon ay buhay pa rin si Aling Flora. Patuloy pa rin niyang ginagabayan laban sa mga kalaban si Yuri na ngayon ay pamilyada na at may malalaki ng mga anak. Sa kabutihang palad naman ay palaging ligtas ang pamilya nito nang dahil sa kanya. Hanggang ngayon nga ay magkaibigan pa rin sila ni Mama at Yuri at pareho na nilang naabot ang kanilang mga pangarap. Iyon ay ang makapagtapos sa pag-aaral. Hanggang dito na lang po ang kwento. At muli, ako po si Boyet ng Philippines. Alright.